Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Amen. Kaya kung unti-unti ka nang namamatay, magtiyaga ka, makinig ng salita ng Diyos. Kahit sugat-sugat ka na at tinatamaan ka, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas, kahit dahil ng kabak na magkabilay galing, ito'y tumatagos, maging sa pinag-iiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at utak sa buto at nakatataho ng iniisip at binabalak ng tao. Kaya kung may gusto kayo sandata, ano ang the best na sandata? Salita ng Diyos. Kaya wag niyong binabaliwala ang banal na kasulatan, ang Biblia. Sapagkat diyan niyo malalaman ang lahat ng katuruan para ang araw ninyo ay maging makabuluhan. Amen. Di kailangang i-memorize. Basahin ng may pagkaunawa. Hingin sa banal na espiritu ang kaunawaan habang pinabasa ang salita ng Diyos. Amen. At ang nangyari kay Sherwin, isang babala para sa lahat. Sherwin, ang mga bus na sumusunod sa iyo ay hindi talagang bus. Yan ay pangitain lamang sa iyo na kapag ginawa mo pa, di ka nahahabulin. Sasakay ka sa bus para bumangga ang bus. Kapagkat ang bus na yan si Satanas. Si Satanas ang magbabangga mismo sa iyo. At kapag si Satanas ang gumawa niyan, kasama ka ni Satanas sa hukay. Amen. Kaya sa pagpili ng makakasama, ngayon pa lang sa pagpili ng kaibigan, siyasatin mo munang mabuti kung ang kaibigan niya na kinawiwilihan mo ay may espiritu galing sa Diyos. Amen. Kapagkat kung wala, magiging kaisa kanya kung ikaw ay mahina. Sa loob ng tahanan, siyasatin ninyo kung ang kasama ninyo ay kapanalig ninyo. Amen. Paano kung yung asawa mo hindi mo kapanalig? Aaralan mo siya. Paano kung hindi niya tatanggapin ang iniaaral mo? Ano ang mangyayari sa inyong dalawa? Magkakasagutan kayo. Di kayo magkakaunawaan. At ang kalalabasan parang di na nga kayo mag-asawa. Amen. Kaya kung ang asawa ay matigas ang ulo, ano ang gagawin mo? Magpakatibay ka, dumulog ka sa Diyos, magmakaawa ka sa Diyos, nakasihan din ng Diyos ang asawa mo. Amen. Huwag kang uminto sa pagdulog sa Diyos, sapagkat mahal mo ang asawa mo. At ang tanging magagawa mo, ibaba ang sarili mo sa harapan ng Diyos para ang asawa mo ay madala din sa harapan ng Diyos. Amen. Kaya kung meron kayong mga kakilala at kaibigan na hindi nyo kapanalig, idulog sa Diyos. Panginoon, ito ang aking kaibigan. Narito ang kanyang pangalan. Dinadala ko siya sa iyong paanan. Amen. Paano kung hindi ka naman tanggap ng Diyos? Paulit-ulit ka sa pagkakasala. Panginoon, narito ang kaibigan ko. Dalawa kaming lumalapit sa iyo. Isinasama ko siya. Isinasamo ko. Kaming dalawa ay kasihan mo ng Espiritu mo. Amen.
Imposible ba sa Diyos yun? Walang imposible sa Diyos. Amen! Ang gagawin nyo lamang magpasakop sa Diyos. Sapagkat yan ang nais ng Diyos. Amen. Kaya lahat ng itutulong nyo sa Diyos, tatanggapin ng Diyos. Amen! Sa isang taong merong problema sa katawang pisikal, Panginoon, ito ang nangyari sa aking katawang pisikal. Pero ang lakas ko ay galing sa iyo. Kahit disable ang kamay ko, maigagalaw ko to sapagkat ikaw ang magpapagalaw nito. Amen! Walang imposible sa iyo, Panginoon ko. Ikaw ang gumawa sa akin. Ikaw ang gumawa ng mga ugat na ugat ko na may depresya ngayon, kaya ikaw din ang magpapagaling nito. Naniniwala ako sa iyo sapagkat yan ang sinabi mo, magagawa mo ang lahat ng bagay. Amen! At kung ako man, Panginoon, ay nagkasala, ngayon ay dumudulog ako sa harapan mo, patawarin mo ako. Amen. Ano ang mahirap? Ang mahirap ay manatili kang mataas at hindi ka lalapit sa Diyos kahit tinatawag ka na. Amen! Mahihirapan ka talagang humingi sa Diyos ang kailangan mo. Kung sira ang relasyon mo sa Diyos. At ano ang nakakapagpahiwalay ng relasyon ng tao sa Diyos? Kasalanan. Amen! Patuloy na pagkakasala. Kahit sinasabi na ng Diyos, anak, magtiwala ka. Kung may tiwala ka, hindi ka nga magkakasala. Amen! Panginoon, may hinahanap ako. Nahihirapan ako. Tulungan mo naman ako. Di ka kaya tutulungan ng Diyos? Amen! At yan ang nangyayari ngayon sa lingkod. Ano ang kapahayagan ng banal na Espiritu mismo sa lingkod ay nangyayari at nagaganap sa buhay niya. Amen! O paano sinabi ng Diyos, ako ang bahala. Pumunta ka lang, ako ang gagawa. Ako ang magsasalita. Amen! Tao, di ka lang basta tao. Ikaw ay templo ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen! At mapapatunayan mo yan kapag tinanggap mo ang Diyos. Malalaman mo kung ang Diyos na nga ang dala mo. Kahit mahirap ay sasabihin mo, kayang-kaya ito ng Diyos. Amen! Hindi ba? Nasaan si Jocelyn? Hindi ba si Jocelyn? Ano ang hiwaga at narito si Jocelyn? Kahit hindi pa nga naibabalik ang relasyon ni Jocelyn sa mga kabataan narito, sapagkat ang nais ng Diyos, magnilay pa ng todo si Jocelyn. Amen! Pero dahil sa mahal siya ng Diyos, pinahintulot ng Diyos na makapakinig siya ng salita ng Diyos. Amen! Wag tao ang hahanapin ninyo. Kung may kailangan kayo, dumulog muna kayo sa Diyos. At bahala ang Diyos na papuntahin sa inyo ang taong kailangan nyo. Amen! Di ba kayang gawin ng Diyos yan? Amen! Ngayong may utang sa inyo, kumatok na sa pinto at magsabing, eto na, ang utang ko, 10 taon nang nakabaon, nakalimutan ko na. Amen! Yan ang faith. 10 years na yung utang, nakalimutan na yata nung umutang.
Panginoon, pakihipo naman yung umutang sa akin para yung ibabayad niya, ipapakain ko sa gawain. Amen. Si Kimberly ay siniraduhan ng Espiritu ng Diyos ang sikmura para ang gutom niya slight lang. Amen. Slight lang. Amen. May imposible ba sa Diyos? Wala! Amen. Kaya kung gusto mo ng karunungan, makinig ka lang sa Diyos. Amen. Magbibigay ka ng Amen. Diyos. At ang mga bagay na hindi mo maunawaan dati, ngayon ay naunawaan mo na kaya ka na nanatili Diyos sapagkat nakikinig ka sa salita ng Diyos. Amen. Sasamahan mo ang iyong ama, sapagkat ang iyong ama ay naghihintay din ng mensahe mula sa Diyos. Amen. At kayong lahat, anak ng Diyos, kaya sasamahan ninyo ang Diyos habang nagsasalita ang Diyos. Amen. Buhay dito ang Diyos. Amen. Amen. Nagkakaroon ng matalas na kaisipan at karunungan galing sa Diyos ang mga pumupunta dito. Tama ba? Amen. Sapagkat mataas ang karunungan ibinigay ng Diyos dito sa lingkod niya na nakatayo sa unahan niyo. Amen. Kung handa ka bilang lingkod na magpasakop sa Diyos at paglingkuran ng Diyos, habang buhay mo, ibubuhos ng Diyos ang karunungan kakailanganin mo para paglingkuran siya. Isang bagay ang naging desisyon ng lingkod. Panginoon, paglilingkuran kita, buong buhay ko, maglilingkod ako sa iyo. Amen.